the Lord. So mga kapatid, ngayong buwan ay pinag-aaralan natin o ang ating tema ay Defending Faith o tinatawag na one word, letter A. 1, 2, 3, go. Ayun, no? May natutunan na kayo na medyo technical term. Apologetics, it means na you defend your faith o gina-justify mo na yung iyong pananampalataya ay totoo. So let's read first the Bible text that we have for tonight at babalikan natin yan sa conclusion. In 2 Corinthians chapter 4, verse 4 to 6, or 5, I mean. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hindi namin ipinapangaral ang aming mga sarili kundi si Kristo na siyang Panginoong naglilingkod kami sa inyo dahil kay Jesus. So ngayon po ay pagtatapos na ng ating tema. At I hope ay marami kayong natutunan sa mga nakaraang pag-aaral natin. Sa unang linggo ay ginamit ng Panginoon ang kanyang anak na si Brother Sam at ipinaalala sa atin ng Panginoon na ang ating pananampalataya ay pinagtatanggol o dinidepensahan o iniingatan. At sa pamamagitan nito ng ating pagdepensa o pagpapalakas ng ating paniniwala sa Panginoon, ay nakakaabot din ito ng pananampalataya para sa iba. Sa ikalawang linggo naman ay ginamit ang ating kapatid na si Brother Renz, kung di ako nagkakamali, na binigyan tayo ng mga scientific facts ng Bible. At isang halimbawa na doon ay ang quarantine. Sino kaya nakakaalala dito nun? Nung Old Testament, ang mga taong may sakit sa balat specifically, inutos ng Panginoon dapat ihiwalay sila ng 40 araw. At nung pandemya, ay ilang araw inihiwalay ang tao kapag nagkaroon ng COVID-19. Diba? Tinawag to na quarantine. Bakit quarantine? 40. So, wala pang science noon, the Lord knows. At may karunungan sa Bible. Isa na nga doon binanggit na ang Bible, sinabi niya na ang mundo ay bilog at nakalutang sa kalawakan. Wala pang science noon, wala pang nasang nakakita, pero ang Bible alam na. Amen? Praise the Lord. So, ayun yung ikalawang linggo na nagbigay ng maraming patotoo na ang Bible natin ay hindi sinulat lang ng tao. Yes, sinulat siya ng tao. Ngunit, kinasihan ng Diyos. Dahil alam niya ang mga bagay-bagay na hindi nalalaman ng tao. Tulad na lang ng mga bagay na iyon. At dahil nga doon, ay in-encourage tayo na basahin ang Bible. Were you encouraged? And the third week is last week. Ginamit ang ating kapatid na si Sister Irish. Naku, bless na bless ako talaga sa mga... Palakpakan nga natin ang mga tagapagturo ng Panginoon. Grabe, talaga nag-grow eh. Binigyan naman niya tayo ng mga katotohanan sa muling pagkabuhay ni Jesus. So nagbigay siya ng mga historical facts, evidences. Naalala niyo pa ba si Tertullian? Nabanggit ba yun? Tama ba? No? Tinandaan ko yun, parang tortillos. Tama ba? Ano pangalan po? Ayun, Talus pala. So, si Talus ay isang unbeliever. Hindi siya Kristiyano, pero isinulat niya na may Jesus na nag-exist. At ang Jesus na ito ay naipako sa krus. At maraming nagpatotoo na kahit napako sa krus ang Jesus na ito, siya ay muling nabuhay. Amen. Praise the Lord. So, ayan yung last week. Mga kapatid, marami pang bagay, no, na ituturo sa atin ng Panginoon para ipaglaban yung pananampalataya. Tinatawag nga yun na apologetics. Or may mga ministry na ganyan. Na ang ating Bible na binabasa ay hindi lang basta maniwala ka. So, doon sa verse na binasa natin kanina,
Ang sabi ni Paul sa mga Corinthians ay, hindi namin tinuturo ang aming mga sarili, kundi ang tinuturo namin ay ang Panginoong Hesus. So ang pinagkaiba ng tunay na pananampalataya ay, iba ang itinuturo at ang pinagmamalaki mo ang relihiyon at ang pinagmamalaki mo ang Diyos lang. Iba ang nagsasabi na ang kaligtasan ay nasa Katoliko, Iglesia, dating daan, o kahit anumang pananampalataya, kahit pa mga born again, ang tunay na kaligtasan lang ay na kanino? Na kay Kristo lang. So dun mo madidistinguish sa lahat ng religion na hindi nakabase sa sekta, relihiyon, kundi kung sino lang nagsasabi ng totoo na si Kristo ang Diyos at siya ang totoo. Siya lang ang nagsasabi ng katotohanan. So makita natin dito si Paul. Pero ang problema daw, ano yung una? First 3 words. 1, 2, 3, go! Patay tayo dyan. Ayaw nilang maniwala. At yan po ang ating pag-uusapan. Ayan ang ating title. Basahin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Yung pinakamalaki. 1, 2, 3, go. Patay. Ayaw lang maniwala. So, ang ating tema ay apologetics at yung topic, bakit yan yung title natin, Defending Faith Against Unbelievers. So, eto na yung pagtatapos ng ating linggo. Alam mo, kapatid, may mga tao na kahit anong sabihin mo sa kanila, ayaw lang talaga nilang maniwala. Ngayon, etong mga nakaraang linggo, tinuruan kayo. Sana nandito kayo, no? Pero kung wala kayo dito, panoorin nyo, balikan nyo yung mga archives natin. Mga sermon, nasa YouTube yun. Balikan nyo, nandun lahat yun. Dedepensahan natin yung pananampalataya natin sa abot ng ating makakaya. Pero mga kapatid, may mga tao talaga kahit na anong gawin mo, ano yung title natin? Wala tayong magagawa. Ayaw lang talaga nilang maniwala. Hindi dahil sa hindi ka paniwala si Jesus, kundi dahil ayaw lang nilang maniwala kay Jesus. Malaki po ang pinagkaiba noon, mga kapatid. Sige po. Malaki ang pinagkaiba ng mga taong nahihirapang maniwala kay Jesus kasi hindi siya kapani-paniwala. Pero itong mga nakaraang linggo, kapani-paniwala ba, mga kapatid? Amen. Kaya kanina, nung inaawit nyo, no, we believe in God the Father. Talagang tumitibay yung pananampalataya natin. Amen? And that's our intention for this year talaga. Na kayong mga nagsisimula sa pagtanggap sa Panginoong Hesus o mga nagsisimulang baby Christian ay kahit papano ay ma-equip namin kayo para kapag may mga na-encounter kayong, halimbawa, mga atheists, o kaya naman mga ibang sekta, ibang paniniwala, na nagsasabi na si Jesus ay ganito, di totoo ang Bible, madedepensahan nyo. Amen? Pero kahit pa anong gawin natin, may mga tao lang talaga na ayaw lang maniwala sa Diyos. And that's it. Mga kapatid, kahit pa anong gawin natin, ang mga tao ay may kalayaang tanggihan. Or may choice sila na tanggihan si Jesus. At wala tayong magagawa doon. Kahit pa sabihin mo lahat ng Bible verse, sabihin mo lahat ng ebidensya, kahit pa gumawa ka ng himala sa Kanya, pero dahil ayaw niya lang maniwala, wala tayong magagawa. Kahit gaano ka pa katalino, kahit gaano mo pa siya kamahal, tulad ng Panginoong Hesus. Kung ayaw niya maniwala, hindi siya maniniwala. So may dalawang grupo tayong pag-uusapan na ayaw maniwala sa Panginoon. And you are blessed. Naniniwala ka sa Diyos, again pinag-usapan natin ito, not because na mataas ang IQ mo o mas matalino ka o dahil humble enough ka. Hindi, kapatid. No one can know God unless the Holy Spirit or God reveal Himself to us. Kaya mapalad ka, kilala mo ang Diyos. Bakit?
Kasi nagpakilala siya sa atin. Palakpakan natin ang Diyos. That's how good our God is. At dahil nagpakilala siya, isang mabuti at magandang respond na kilalanin natin siya at tanggapin sa ating mga buhay. Naka-on pa ba ito? Okay, bago tayo magtuloy-tuloy, basahin natin. Ang objective natin sa ating topic o ating introduction, bago tayo magtuloy-tuloy, hindi namin kayo tinuturuan dito sa church na basta maniwala ka, yun lang. Eh yan nakasulat, basta maniwala ka lang. Di ka ba? Wala ka bang faith? Ang tawag po dyan, mga kapatid, ay blind faith. Sabi mo sa katabi mo, blind faith. May napanood nga akong video. Sabi dun sa video, sino ang tunay na Diyos? Ang Ama po. Sabi niya. Sabi niya, hanggang kailan mo ipaglalaban ang iyong pananampalataya? Sumisenyas yung kasama niya. Ganun daw. Hindi niya alam, okay, hanggang kailan mo ipaglalaban ang pananampalatayang tinanggap mo? Sabi ng mga kasama niya. Eh, di niya makuha, binulungan na siya. Sabi niya, alam ko na. Kayo, anong sagot niyo pag sinabing ganun? Hanggang kamatayan, no? Alam niyo kung anong sagot niya? Hanggang leeg. That is an example of I will be blunt and courageous by the gospel of the Lord. That is blind faith. That is manipulation. Biruin mo, pinipilit mo isang tao, basta maniwala ka, basta sabihin mo, ang Diyos ay ito lang, at basta ganun. Biruin mo, no? Brainwashing, maniwala ka lang. Pero sa church, we are not doing it. Ang mapalat ka, you are in a church where we open our Bible, we read it, and study it. You are blessed that you are surrounded by the people na hindi naghahangad ng personal nilang hangarin na maitaas, kundi si Kristo lang ang maitaas. Are you blessed? Amen. Kaya nga sabi sa verse kanina, ang gusto nila maitaas yung sarili nila, ang relihiyon nila, ang sekta nila, kung sino man, pero ang ICF Church, wag na natin bagitin pangalan ng church, ang gusto lang natin maitaas sa lugar na ito, sa 6A Herbosa Street, ay si Jesus Christ. Amen? Kahit hindi na ang ICF Church, di na makilala yan, wala na yan. Kahit hindi na makilala yung pastor, it doesn't matter. Kahit nga magutom yung mga tagapagturo natin, okay lang. Hindi nila hinahangad yan. Hindi nila gusto maging sikat na tagapagturo para maging sunod-sunuran kayo. Ang gusto natin maitaas si Jesus. So, hindi ito basta maniwala ka lang, Jeya. Wala ka bang faith? Hindi ganun po yun. So, tinuturuan namin kayo na ang Bible ay may mga basihan. Okay? Pero sa kabilang banda naman, merong mga tao na patunayan mo muna na kung totoo ka bago ka maniwala. So, sa magkabilang extreme, no? Sa kabilang banda, sinasabi na basta maniwala ka. Sa kabilang banda naman, sinasabi, patunayan mo muna kung totoo ka. I remember si Eric, no? Dami niyang tanong. Ano ba talaga totoo, bro? Ganyan. Ito bang pinupuntahan ko, totoo? Naalala niya pa ako, nagpipreach na kasama ko manood ng porno to eh. Hindi totoo yan. Sabi niya, pero as time goes by, he realized, yes, the God they worship in this place is true and alive. So sa kabilang banda, kahit pa anong ebidensya ibigay ko sa inyo, mga kapatid, hindi pa rin yun ang factor ng pananampalataya nyo. Kasi hindi tayo to see is to believe. Tandaan mo yan, okay? We believe first and we shall see. Nung una bang pinatanggap namin kayo sa Panginoon, ebidensya ba sinabi namin sa inyo? Hindi. Ang unang ginawa namin sa inyo, we just say to you how much God has been loving you. Ang unang narinig mo sa church na ito para ikaw ay makatanggap
ng buhay na walang hanggan ay kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Na waring ibigay niya ang kaisa-isa niyang anak upang ang sino mang manampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Faith. Kailangan pa rin ng faith, kapatid. Ngayon, darating talaga tayo sa punto na ito yung ating magiging concluding part sa introduction natin. God has given us enough reason to believe. So, bibigyan tayo ng Panginoon ng mga ebidensya, bibigyan kanya ng mga patotoo, ng mga kasulatan para maniwala. Pero bibigyan ka rin niya ng lugar sa puso mo ng mga katanungan para may lugar ang pananampalataya sa iyo. So you see, no? Hindi siya extreme. Hindi siya basta maniwala ka na puro faith lang, na blind ka na hanggang leeg. Hindi rin siya sa kabilang banda na puro patotoo. Dahil kung, di ba maraming tao, kung totoo nga ang Diyos, gawin niya muna ito. Ano mangyayari sa Diyos? Clown. Hindi na siya Diyos. Kasi sunod-sunuran na siya sa tao. So, nagde-demand pa rin ng pananampalataya ang Diyos. Hinihingi pa rin niya yung maniwala ka sa Kanya. Believe first and you will see. So naniniwala, nagsisisi ka bang tinanggap mo yung pag-ibig ng Panginoon sa iyo? Wow, hallelujah. Pwede bang pumalakpak yung mga hindi nagsisisi dyan? Dami ah. Gusto ko to. Praise the Lord. O, dahil nung tinanggap mo, di ba habang tumatagal, napapatunayan ng Diyos sa iyo na totoo siya? Amen? You see? Believe first and you will see. Ang galing ng Panginoon, no? Walang matalino sa Kanya. Lahat pantay-pantay. Hinihingan niya ng pananampalataya tayong lahat. God is good and God is all-knowing. Alam na alam niya kung paano tayo kakausapin. So, pag-usapan na natin yung dalawang grupo na ayaw lang maniwala sa Diyos. Handa ka na ba, kapatid? Makakaramdam kayo ng kalungkutan. Pwede kayong konting magalit, pero wag nating husgahan dahil kapwa din tayo nagkakamali. Tandaan natin yan. Maigi na pulutin natin kung ano yung matututunan natin sa kanila nang sa gayon ay hindi tayo matulad sa naranasan nila. So mga kapatid, ang title natin, ayaw lang maniwala. So let's see, ang unang grupo na pag-uusapan natin ay ang unbelieving Israelites in the wilderness. Hallelujah. Ang sabi sa Deuteronomy 2:7, alalahanin ninyo kung paano ko kayo pinagpala sa lahat ng ginawa ninyo. Ako ang Panginoon na inyong Diyos ay nagbabantay sa inyo sa paglalakbay sa malawak na ilang na ito. Sa loob ng 40 years, sinamahan ko kayo at hindi kayo kinulang ng mga bagay na kailangan nyo. Now, mga kapatid, sinabi ito ng Panginoon sa mga Israelita. Yung mga Israelita noon ay mga alipin dati ng Ehipto. So doon ay wala silang status na maganda. Kumbaga, tinatawan-tawanan sila, binapahirapan. Basta, kumbaga sa lahi ay minamaliit at walang bilang sa society. Alam naman natin, pag sinabing alipin, hindi yan empleyado, di ba? Ang alipin, walang karapatan. Kailangan sumunod lang siya. Dahil kapag hindi siya sumunod, dalawa lang mangyayari. Paparusahan siya o papakainin siya. Yun lang. Alipin sila. At, di ba nagkakaroon tayo ng benediction bago magtapos yung gawain every night ng Sunday? Yung, the Lord bless you and keep you. Di ba, naalala niyo yun? Sino po nakakaalam na ilang araw lang dapat ang Israelita from Egypt or wilderness sa Promised Land? Ilan? 40 nights. 44? Mali, no? sabi ni Eric, mali ako narinig.
40 days lang, no? So mga kapatid, ang plano ng Diyos sa kanila, aalisin sila sa mga taong umaalipin sa kanila at halos patayin na sila. Pinapatay na nga sila eh. Iniligtas sila at ang sobrang pabor sa kanila ng Diyos, para lang makatakas sila, hinati yung isang napalaking dagat at lumakad sila doon. Ganon kabuti ang Panginoon sa kanila. At pagkaalis sa kanila ng Panginoon, dadalhin sila sa isang promised land. Ilan? 11 days lang ba? Oh, mali pala yung resources ko. Ano ba nga na ito? Anong version ba to? Pero ang problema mga kapatid, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, inabot ng 40 years. Pero alam mo, sa 40 years na yon, hindi parusa yung natatanggap nila sa Panginoon, kundi araw-araw na biyaya. Alam mo, ganito kapalad ang Israelita ng mga panahon na yon. Una, hindi sila nagugutom. Sa disyerto po, walang puno doon. Kung di ako nagkakamali, 2 million sila eh. Around 2 million people. Pero mo, naglalakad sila sa disyerto, no? Walang puno, walang bunga doon. Meron doon mga alakdan. Meron doon mga cactus, ganyan. Ahas. Ayun ang meron doon. Pero, hindi sila nagutom. Kaya yung benediction natin, ayun yung binabanggit sa kanila araw-araw. Pag tinatanggap nila yon, kinabukasan, natatanggap nila araw-araw na pagkain. At hindi rin sila nauuhaw, kapatid. Libre tubig sa Panginoon. Walang ilog. Actually nga, minsan, yung mga tuyong lupa, ginagawang ilog ng Panginoon para makainom sila. At hinahati yung bato, biruin mo, bato. Para maglabas ng tubig para sa mga Israelita. So ikaw kapatid, tanungin kita. Kung gano'n ang ginagawa sa'yo ng Diyos, hindi ka magugutom, hindi ka mauuhaw, okay na ba sa'yo yun? Yes. Amen. At hindi lang yon. Yung mga damit nila, sandalyas, hindi naluluma. Ako problema na ako, yung sapatos ko, nakikita ba sa online? Luma na eh. Hindi naluluma yung mga sandalyas nila. So, lagi silang mukhang bago. Pag nakita mo, parang laging nakaporma. Uy, ang linis ang ano mo ah. Walang butas yan. Di ba sa disyerto mainit? Sino gusto sa disyerto? Ayaw namin doon, pastor. Pero ito, may kondisyon. Hindi mainit. Dahil araw-araw ay meron silang ulap na binabalot ng Panginoon. So para silang nasa luneta tapos malilim. Di ba? Ang sarap. Hindi sobrang init, hindi rin sobrang lamig. So sabihin na natin parang aircon siguro. Ganyan. Araw. Hindi sila pinagpapawisan. Kasi nandun ang pabor ng Panginoon. Pero mo, ganun sila kapalad. Paano yan, pastor? Sa gabi, sobrang lamig doon. Madilim. So, ito libre na pagkain, libre tubig, libre kuryente. Sa gabi, meron silang apoy na lumulutang sa ibabaw. Hindi po solar panel. Hindi. Tongues of fire. Kapag natutulog ka, ano yung best temperature? Sino kaya mga may aircon dito? Pwede mo makita taasa kami may aircon dito. Ayun, si EJ, hindi umuwi pag nakapatay aircon. Ano ang best temperature sa'yo, Jay? Pag nakita mo yung number sa aircon? 17? Kapal na mukha. So alam niyo mga kapatid, etong mga Israelita ay may best temperature. Araw-araw silang magkakasama, banding-banding, wala nagtatrabaho. Kain, tulog, lakad. Ang sarap ng buhay nila. Ayun yung kapangyarihan ng benediction, kapatid.
Kaya mahalaga pag nagbe-benediction tayo, talaga we receive it. So yun, ganun yung nangyari sa kanila. Araw-araw himala. Alam niyo po ba saan nanggagaling ang pagkain nila? Siguro sa iba, alam niyo na ito. Pero araw-araw ay nagpapaulan ng isang napakasarap na tinapay ang Panginoon. Actually, hindi tinapay yun eh. Isang mahiwagang pagkain, tinawag nila itong mana. At yung mana, sa Hebrew, ang ibig sabihin nito, ano ito? Ganun. Nakakain ka na ba ng pagkain, pinatikim sa'yo? Sarap, ano ito? Ganon kasarap! Libre, araw-araw. Hindi nakakasawa. Siguro, hindi to maalat, hindi to maasim, hindi ko alam. Basta ano ito. Kinakain nila araw-araw, pinupulot. Kaya nga yung kinakanta natin, There's Honey in the Rock, no? Yung parang pinupulot ko. Yung part na, ano bang lyrics yun? Mana on the ground, wherever I go. Di ba? Mali pa yung lyrics ko. Araw-araw may pagkain sila, mana on the ground. Pagkain na sobrang sarap. At alam nyo kung sino ang chef? Si Lord. Grabe. Alam nyo kung sino, anong grab rider nila? Mga angels. Pinapadala doon yung pagkain. Pero alam nyo, itong mga Israelita na ito, talagang walang kakontentuhan. Nagreklamo pa. Ano ba ito? Araw-araw na lang ito? Parang sawang-sawa na sa sarap ng buhay, no? Ano ba ito? Sige, dahil mabait ang Panginoon, nagpadala siya ng mga karne. Lumilipad na karne. Pinapadala sa kanila. Magkano na kilo ng baboy? 400, nako. Doon, fresh, hindi frozen. Araw-araw silang kumakain sa sagana ng biyaya ng Panginoon. At ganun din nararanasan ninyo, mga kapatid. Dapat thankful kayo. Kung thankful tayo, palakpakan natin ang Diyos sa araw-araw na biyaya niya. Hindi tayo tulad ng mga Israelita. Itong mga Israelita na ito, they are not thankful sa Panginoon. Sa kabila ng lahat ng naranasan nilang biyaya, na yung hindi matumbasan na kanilang pananamit, na hindi naluluma, pagkain na libre, hindi pinaghirapan, masarap, hindi unexplainable blessing, ano ito, mana, tubig, na hindi mo alalahanin sa kukuha, di ka mauuhaw, wala rin bayad. At hindi mo kailangan ng bahay, dahil hindi ka babagyuhin. You are protected by God. Tayo kaya kailangan natin ng bahay. Bakit? Kasi mainit, maulan. Sila hindi. Tent pitching lang sila. Magtatayo lang sila ng tent. Ganun lang. Tayo, kailangan natin ng mga, di ba? Kailangan mo electric fan, kailangan mo aircon. Sila hindi. They are royal family. Talagang ganun ang buhay nila. Pero, mga kapatid, araw-araw na himala ay hindi sapat para sa isang taong ayaw maniwala sa Diyos. Kahit pa anong gawin ng Diyos sa tao, kung ang tao ayaw maniwala, ayan ang kapangyarihan ng kalayaan mo, kapatid. Kahit pa anong kabutihan, pagmamahal sa iyo ng Diyos, at kahit anong sakripisyo, pero kung pipiliin mo na hindi maniwala sa Kanya, walang mangyayari. Hindi ka talaga maniniwala. Basahin natin tong verse na ito. Sa Hebrew, kaya gaya ng sinabi ng banal na Espiritu, kung maririnig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso nyo. Tulad ng ginawa noon ng mga ninuno nyo. Sino itong mga ninuno na ito? Ayan! Ninuno natin yung mga yan. Kaya minsan nakukuha natin ugali nila eh. Pero sabi, huwag nyo nang gayahin. Ano sabi? Naghimagsik sila laban sa Diyos at siya'y sinubok nila roon sa ilang. Sinabi ng Diyos, sinubok nila ako sa kasamaan nila. Kahit nakita nila ang ginawa ko sa loob ng 40 years.
Alam mo, ilang araw lang dapat sila doon. Pero inabot ng 40 years. I remember, sabi ni Bishop Edgar no meeting namin, ng mga pastors, yung promises ni Lord sa'yo, mga plano niya, mangyayari at mangyayari yon. Pero you can delay it. For sure. You can delay the promise of God in your life. You can. Pero kahit ano mangyari, His will shall prevail. Ano ibig sabihin nun? Kahit pa sumunod tayo o hindi, mamamatay din tayo, haharap tayo sa Diyos. Ayun yung ibig sabihin nun. His will shall prevail. Kahit pa buong buhay natin, tigasan natin ang ulo natin, His will shall prevail. You may delay all the promises of God in your life, in this earth. Pero at the end of the day, haharap pa rin tayo sa Panginoon. His will shall prevail. Kaya nangyari sa kanila 40 years. Last seminar, sabi sa amin, ayaw mong i-overcome yung mga struggles mo ngayon, hindi aalisin ng Panginoon yan. Hahayaan niya yan. Hanggang sa maubos mo lahat ng chances mo. Kahit pa hanggang mamatay tayo. Kapatid, that's true. Ang mga Israelita, naubos na nila ang chances nila. They exhausted 40 years of their lives. Anong sabi daw nila dyan? Sinusubok nila ako sa kasamaan nila. Tinitignan nila kung gaano kabait si Lord sa kasamaan nila. You see? Pero anong ginagawa ng Panginoon? Sinusuklian pa rin ang sinusuklian ng kabutihan. Oo, masakit para sa Panginoon. Alam natin na nalulungkot ang Diyos. Pero hindi yun yung gusto kong iwan sa inyo eh. Ang gusto kong iwan sa inyo yung chances na binibigay sa iyo ng Panginoon. Don't waste the chances that God is giving us. Maniwala ka na. Don't choose not to believe. Choose to believe in the Lord. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ko alam kung hanggang ilang years ka. Pero sabi ko sa iyo, hanggang mamatay ka, God will remain good to you. Hindi siya magsasawa. Katulad nga nung si Tatay Ray, no? Ako si Tatay Ray, si Ninong, araw-araw na lang ng talambuhay niya. Mabait naman na tao yon. Kaso nga lang, hindi niya maiwasang tanggalin yung bisyo niya. Pero all the days of his life, God has been good to him. I believe marami pang magaganda, dakilang plano ang Diyos kay Kuya Ray. Siguro, maaring, hindi natin alam, mamaya may sarili siyang cell group, Bible study, like that. Pero kaso, hindi niya na-exhaust yun. Pero what counts here is the chance that God has given Kuya Ray. At to God be the glory. Before the end of his life, he surrendered his life to the Lord. And God is good. Amen? Pero kapatid, alam mo, wag mo nang sukatin si Lord kung gaano siya kabuti. Parang inaalam niya kung hanggang saan yung pasensya ni Lord. Don't do it. Kung ako sa'yo, subukin mo na lang kung gaano kabuti si Lord, sundin mo na siya. Sundin mo. Trust Him. Believe Him. Obey Him. Yung 40 years, ilang days lang yun, kapatid. God can do it. Ikaw, baka kakapurso natin. Baka umabot lang ilang taon yan. Trust the Lord. Believe Him. Maniwala ka sa Kanya. And God is so gracious. Pagkatapos ng ilang araw sana, dapat parusahan na yung mga walang utang na loob na yan. Katulad ko. May panahon din sa buhay ko na wala akong utang na loob sa Panginoon. I forgot all this favor that I have in the Lord. But God remained good to me. Pero mo, no? Pastor, hindi ka ba nahihiya? Nahihiya. Nahihiya rin ako.
I know the promises of God and I'm explaining it to you, pero there are times talagang wala na akong dahilan dapat pang ma-discourage. Pero God has been gracious to me and to you. Kapatid, maniwala ka na. Choose to believe in the Lord. Sabi nga, kaya galit na galit ako sa henerasyong ito at sinabi ko, nagagalit si Lord? Amen? Hindi lang, galit na galit. So ito, na-express ng Panginoon yung sobrang galit niya kasi talagang wala na eh. Inubos na nila lahat ng pagkakataon nila sa Panginoon. So whoever you are right now, baka tinatawag ka ng Panginoon na magtiwala sa Kanya. At naniniwala ako, tinatawag niya tayo araw-araw. Huwag mo nang tigasan ang puso mo, kapatid. Accept the Lord. Trust Him. Sabi ko nga sa inyo, ito araw-araw himala. Laging lumalayo ang puso nila sa akin. At ayaw nilang sumunod sa itinuturo ko sa kanila. Kaya sa galit ko, sinumpa kong hindi nila makakamtan ang kapahingahang galing sa akin. Nakakatakot magalit si Lord, pero matagal siyang magalit. Sobrang tagal. Nagalit na sa'yo lahat ng tao, si Lord hindi pa galit sa'yo. Hindi si Lord yung unang nagagalit sa atin pag nagkakamali tayo. But of course, God is holy, nagagalit siya. Pero kapag ang Panginoon ay nagalit, siya na ang huli. Siya na yung may pinakakarapatang magalit talaga. At tama yung galit niya. Eh minsan tayong mga tao, no, nagagalit tayo sa isang tao, hindi natin nakikita yung sarili nating puwing. No? Ako, nararanasan ko yan. Pero pag sinasabi sa akin ng Panginoon, ikaw sumusobra ka na. Ikaw din, may ganyan ka. Ay, sorry Lord, forgive me. Buti na lang, di ka mabilis magalit. Amen? So, ubusin ba natin 40 years natin? Naku, wag naman. Ang daming magandang plano ng Panginoon. Ang daming niyang pwedeng gawin sa buhay mo. Sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa future mo, pangarap mo, ang gaganda. Mas maganda pa sa katabi mo. Kung maganda. Oy! Maganda naman po. Maganda naman. So, sabi dito, nagalit siya. Mga kapatid, I love you so much. I want to tell you the truth. Miracles are not enough for you to believe. At remember this, hindi gagawa ng himala ang Diyos para maniwala ka sa Kanya. Ang himala ay para sa mga taong naniniwala sa Diyos. Amen? Ulitin ko ha. Hindi pasikat si Lord. Hindi siya entertainer para maniwala ka sa Kanya. Ang ginagawa ng Panginoon ay inaantay ka niyang maniwala at saka mo mararanasan yung himala niya. Miracles are for those who believe in the Lord. And they are the one who receive miracles of the Lord. So again, wala sa himala to. Ito nga, araw-araw himala, 40 years, naniwala ba sila? Siguro sumusunod na lang sila, pero pastor, paano yan? Sumusunod naman sila. Sumusunod kasi sila, dahil sa blessing. Pero kapag tinatawag na sila ni Lord sa outside the comfort zone nila, they don't want to believe anymore. Kapatid, ang ganda ng plano ng Panginoon sa iyo. Pag sumunod ka, kapatid tapos pangit nangyari, puntahan mo ko. Pablatter mo ko sa barangay. No, I tell you, that's true. Si Bishop Pepito nga, papaputol pa niya daliri niya eh. Ako, hindi ko kaya. Pablatter mo muna ako sa barangay. Baka magkasundo ba tayo? But that's true, kapatid. I'm so confident. In my life experience, lahat ng pagsunod ko sa Panginoon, hindi ko pinagsisihan. Lahat ng katigasan ng ulo ko, pinagsisihan ko. I want to impart you that truth. Miracles are for us. Gusto ng Panginoon ibigay yan. But do you believe? Ayaw mo lang. Bahala ka na. Leaving it to you. So next.
meron pang mga tao na ayaw maniwala sa Panginoon. Ayaw lang talaga nila. Hindi dahil sa hindi totoo si Jesus. Sa New Testament naman tayo. Ayaw lang talagang maniwala sa Diyos. Ito yung mga Jewish leaders at the time. Sabi sa John 11, nilagay ko yung mga verses dyan, so parang nilaktaw-laktawan ko lang para maintindihan natin yung istorya. Sinabi na Jesus sa kanya, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Pagkasabi niya nito, sumigaw siya, Lazarus, lumabas ka. At lumabas nga ang namatay na si Lazarus na nababalot pa ng tela ang mga kamay at paa at may takip na tela ang muka. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan nyo siya at palakarin. So dito sa verse na ito yung mga Pariseyo na, ano ang gagawin natin? Maraming himala ang ginagawa ng taong ito. Kapag pinapabayaan natin siya, maniniwala ang lahat ng tao sa kanya na siya ang hari ng Israel. Wow! What an unbelief. Unimaginable. Biruin mo namatay si Lazarus. Sa istorya na ito, may sakit pa lang si Lazarus, sinabihan na siya ni Martha at ni Maria, si Jesus, Jesus, best friend mo may sakit, pagalingin mo na po siya. So, ang ginawa ni Jesus, plano niyang i-delay. So, hindi siya pumunta nung may sakit si Lazarus. Sabi sa text, inayaan niyang mamatay si Lazarus. Bakit daw? Dahil gusto niyang maparangalan ng Diyos. There are promises that are delayed for God to be glorified. Talagang kailangan mong mag-antay sa Panginoon. Minsan, kailangan mapunta ka sa pinakadulo ng iskinita na dead end at talagang wala ka nang magagawa kundi tumingin ka na lang sa langit dahil dead end ka na. At talagang hinahayaan ng Panginoon yan. Sabi ko nga kay Sister Irish, alam mo na kahit pa anong bait natin sa Lord, no? Kahit pa anong masunurin natin, makakaranas ka ng testing ng faith talaga. Kasi hindi naman porket masunurin ka, hindi ka nasusubukin eh. Talagang masunurin ka o hindi, lahat tayo sinusubok. Amen? Kahit pa mas mabait sa inyo si Kuya Jogard, sinusubok yan. Pero talagang dadalhin tayo ng Panginoon para maitaas siya, maparangalan siya. Napakahirap. Talagang iiyak tayo. Pero, di ba, ang gusto natin mag-glorify si Lord palagi. Ayan na, dyan lalabas. Lord, for you to be glorified, if this is your will, let thy will be done. So back to the story, namatay na si Lazarus. At nailibing na si Lazarus. Nabalutan na siya. Kasi binabalutan siya, nilalagyan ng pabango, nilagay na sa kuweba, inilibing na siya. Yun yung libingan nila noon. So hindi nila maitanggi. Patay na si Lazarus. Pero, ng mga oras na ito, sabi ng Panginoon, di ba sinabi ko sa iyo, kung sasampalataya ka, makikita mo kapangyarihan ng Diyos? Kapatid, di ba, paulit-ulit na sinasabi sa atin ng Panginoon, kung sasampalataya ka, makikita mo yung kapangyarihan niya? Sa kabaligtaran, kung hindi ka sasampalataya, hindi mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya minsan, nag-shake talaga yung faith natin eh. Hindi na natin makita yung kapangyarihan ng Diyos kasi bakit? Hindi na tayo nananampalataya. Tayo din yung nagkukulang kung bakit yung faith natin ang lalamig ng hihina. Kasi hindi na natin binibigyan ng pansin yung ating pananampalataya. Pero sabi nga ng Diyos, kung sasampalataya ka na, makikita mo. Yung pangarap mo, may mas maganda ako dyan. Si Lazarus, gagaling sa sakit? Nako, ayoko niyan. Mas gusto ko yung mamatay siya, mabubuhay siyang muli. At kapag nabuhay siya, nakabalot pa siya ng benda para exciting. Para masabi nyo na hindi talaga, hindi magic to. Faith, kapatid. Pero ang problema, problema ng mga Pariseyo?
Ayaw lang nilang maniwala. Ayaw lang. Mga Pariseo, they know the promises of God. They teach the promises of God. They rebuke people. They correct people through the promises of God. Pero sila mismo ayaw nilang maniwala when their faith is tested. So lahat talaga tayo matetest, kapatid. Pero if we trust the Lord, I don't know anong pwede niyang gawin sa ating mga buhay. Kanina nga umaga, nagrema yung, it just take one moment, Lord, just one touch. Alam mo ba ngayong gabi, kapatid, kung maniniwala ka lang, lahat ng maling bagay na ginagawa at nagawa natin, kayang baliktarin ng Diyos kapag nakita niya na buong puso kang maniniwala sa Kanya ngayong gabi. Yes! He can! God is so powerful to turn things upside down. Walang imposible sa Kanya. Trust the Lord. At yun nga, nabuhay si Lazarus. Kung ikaw, kapatid, papipiliin ka. Kapag yung mata mo parang bird's eye view, nakikita mo yung kabuuan ng storya, what kind of story would you choose? Yung may sakit pagagalingin o yung mamamatay tapos pagagalingin? Bubuhayin. Hallelujah. Yes. Kaso, ang hirap dun sa moment, di ba? Iyakan. Diba nga, sabi pa nga ni Martha noon, Panginoon, di ba, sinabi mo, mahal mo kami. Pero alam niyo kapatid, ito maganda kay Jesus. I just want to balikan. Noong mga oras na yun, hindi si Jesus na, ano ka ba naman, iyak ka ng iyak dyan, bubuhayin naman siya. Hindi ganun si Jesus. He is concerned or our current emotion. Alam mo ba nangyari kay Jesus? Umiyak din siya. Umiiyak siya. Kasi nasasaktan siya na umiiyak si Martha at si Maria. So, hindi siya tulad ng mga tao, ano ba? Hindi mo ba alam yung ending? I know the ending, pero God is not that insensitive to us. He cares. When you cry, the Holy Spirit cries. He understood. Ang maganda, hindi ka lang niya hayaan umiyak mag-isa. Sasamahan ka niyang umiyak. You are so blessed na ito ang Panginoon natin. Amen? Napakasarap purihin ng Panginoon dahil walang ibang Diyos kundi Siya lang. At ang Diyos na ito ay si Jesus. Kaso kapatid, kahit gaano kaganda, gaano kabuti, gaano makapangyarihan, may mga taong ayaw lang maniwala sa Diyos. Next verse. Itong mga Pariseo na ito, nanggigigil ako. Pero minsan dapat manggigil din ako sa sarili ko no? Alam mo, minsan kinakausap ko rin yung sarili ko Parang, ano ka ba? Tumigil ka na nga, tikas ang ulo mo Minsan ginagalaw yung sarili ko Kasi I know the promises of God, pero minsan, bakit, ano ka ba? Di ka ba titigil sa ginagawa mo? I'm talking to myself Minsan nga, ito wag niyong gagayahin. I'm not promoting this. Minsan nga, ginagalaw ko yung sarili ko. Tumigil ka na. Aga-aga mo Magtiwala ka sa Panginoon. Huwag yung sasaktan sarili niya, di gusto ni Lord yan. Ako lang, ginaganon ko lang. Wini-wake up ko lang. Pero minsan kasi sobrang tigas sa ulo, ginaganon ko lang. Tumigil ka na nga. Tigas sa ulo mo Kesa naman si Lord manabunot, di ba? Nanabunot ba si Lord? Pero pag si Lord nagdisiplina, mas alam natin yan. Mas okay nang ikaw na magdisiplina sa sarili mo. So sabi dito, maraming Hudyo ang nakabalita na nasa Betania si Jesus. Kaya nagpunta sila roon, hindi lang dahil kay Jesus, kundi upang makita si Lazarus na muling binuhay, kaya binalak din ng namamahalang pari na ipapatay si Lazarus. Dahil siya ang dahilan, kaya maraming Hudyo ang umihiwalay sa kanila at sumasampalataya kay Jesus. You see, kapatid, nakita nila yung himala. Ikaw kapatid, ilang biyaya na binuhos sa'yo ng Panginoon. Nakikita mo yan Reflect, remember it. Kaya ito, mga to, ang gusto nilang gawin kay Jesus, patayin. Pati yung binuhay niya, papatayin din nila. Aba, matindi. Amen? Matindi talaga. Ayaw natin maging katulad nila. Amen?
Alam mo kapatid, ang pagiging masama, hindi yan agad na bukas, biglang sobrang sama mo na. Yung bigla ka parang nag-change ng transform ka na parang, boom, sobrang sama ko na. Hindi, ang kasamaan ng tao, unti-unti yan. Una, kupit-kupit lang. Bukas, nakaw-nakaw na. Diba? Alam mo, yung pagnanakaw sa tao, unti-unti din yan. Una, si Lord muna nanakawan mo. Susunod, tao na. Ganon, maliliit. It starts with small things. O, ang backsliding ba, bigla nangyayari yan, bukas, ayaw ko na sa'yo, Lord. Ano? Di muna ako a-attend, late muna, di muna ako mag-serve sa Lord. Unti-unti. Hanggang sa, ayaw mo na. Yung basa-basa ka ng Bible, ay Lord, ano muna? Assignment muna. Yung imbis na si Lord yung niyayakap, Lord, yung aso ko nalulungkot, yakapin ko muna. Nakita ko, niyakap yung pusa. Minsan kasi, pag ginahawakan ko din yan umaga, nagigilty ako Ano ba naman itong pusa na to? Imbis na si Holy Spirit yung aking ini-enjoy. Yung pusa pa yung ginaganong-ganong ko. Wala, ganyan-ganyan niya, mga kapatid. Yung pagtalikod sa Panginoon, hindi yan biglaan. Wag mo na daw tigasan ang puso mo. Hindi naman, alam naman natin ang Panginoon, hindi siya nagtatanim ng sama ng loob. Sabi nga ni Lord, He doesn't record any wrongdoings. Meron ba ganyan? Wala, si Lord lang. Yung mga pagkakamali mo, hindi niya yan sinusumbat sa iyo. So I mind you, trust the Lord. Love Him. Obey Him. So ito, mga kapatid, ayaw natin maging katulad nila. Amen. Ayoko din. Pero it takes a process to be like them. It's a process to abandon your faith. Walang makakaagaw sa'yo kay Satan. Pero yung unti-unti mong paglayo sa Panginoon, that will. Una, crush lang. Tapos biglang, infatuation. Tingin-tingin lang. Uy, fetish ko yun. Tapos naging crush na. Tapos nagkatinginan kayong dalawa. Ginamit ni Satan, naging boyfriend mo na, naging girlfriend mo na. Tapos nood-nood lang ng Netflix, tapos nakakita ng kissing scene. Tapos na-urge yung lust, full thoughts, hanggang sa may nangyari na, hanggang sa wala na. Nakalimutan mo na yung pagmamahal mo sa Panginoon. Kapatid, any unbelief you have right now, God is so considerate. Considerate din ang church natin. Pero don't compromise your holiness. Huwag mong ikompromiso. Pag alam mo ng mali, iwasan mo na. God loves us so much. Makinig ka na. Subukan mo siya. Huwag mo siyang subukin sa kasamaan natin. Subukin natin siya sa pagsunod sa Kanya. Alam ko naman, masunurin kayo. Alam niyo mga kapatid, bago tayo magtapos sa ating pag-uusapan, I just want to say, when you receive God, you receive the Holy Spirit. Nung tinanggap mo si Holy Spirit, there's really part in your heart to love the Lord. Alam mo ba, kapag nagpe-pray kami dito bago kami tumayo, we always declare, Lord, alam mo, sa kaibuturan ng puso namin, mahal ka namin, Panginoon. At alam ko, sa kaibuturan ng puso nyo, mahal nyo rin ang Panginoon. Kahit gaano pa kaliit yan. There's part in your life or heart na mahal mo ang Diyos. Ngayon, ingatan mo yan, kapatid. Pangalagaan mo, palaguin mo yung pagmamahal mo sa Diyos. Huwag mong pabayaan. Ingatan mo. Sabi dito sa Matthew 13:58, and He did not do many mighty works there because of their unbelief. Tulad nga na sinabi ko sa kanina, na may mga pagkakataong hindi rin gumawa ng himala ang Diyos. Bakit daw? Kasi hindi naman sila maniniwala kahit gumawa ng himala ang Diyos You see? Kapatid? God knows. Alam niya. Alam niya sa atin. Siguro may mga taong
Feeling mo, inuhusgahan ka na parang ang tingin sa'yo, di ka na naniniwala sa Diyos, pero God knows your heart. Only God knows your heart, kapatid. Cheer up. Alam niya. Kahit paanong sabihin ng mga pamilya mo, kung sino man, alam ni Jesus kung ano talaga nilalaman ng puso natin. At kahit anong galing ko pa maglingkod at magturo dito, alam ng Diyos kung meron lang akong pansariling motibo dito. Only God knows. Kapatid. Kaya whatever that integrity in your heart, na alam mong mahal kita Lord, alam ko sa puso ko eh. Kaya ka nga nandito eh. Nandito ka ba para sa akin? Gusto ko dyan pumunta kasi si Pastor. Baka nga ako pa nagdi-discourage sa'yo eh. Kaya pupunta ba? Baka, ay naku, si Pastor magtuturo para... Baka ako pa nga mag-discourage sa'yo eh. Pero alam ko, you are here because you are here for the Lord. Ingatan mo yan, ha? Simulan mo, kapatid. Pangalagaan mo. Dito tayo magtatapos. Sana wag kayong mabibigla dito sa ating warning and paalala. So they were not able to believe because Isaiah also said, in John chapter 12 ito, God has blinded their eyes and closed their minds, that their eyes would not see and their minds would not understand. And they would not turn to me, says God, for me to heal them. Isaiah said this because he saw Jesus' glory and spoke about Him. Si Isaiah daw noon, in Old Testament, nag-meet sila ni Jesus. At sinabi ni Jesus kay Isaiah, hinayaan ko silang mabulag na lang. Kapatid, kung babasahin mo, ang sama naman ng Diyos, hinayaan niyang mabulag yung mata ko para di ko siya makita. No, kapatid. Hinayaan lang sila ng Panginoon. Because God knows it's really their choice not to believe in the Lord. So, hinayaan na lang sila ng Panginoon. Hindi natin masusukat ang biyaya ng Diyos. Pero, may katapusan po yung pagkakataon na meron tayo sa buhay natin. Grace is unlimited. Talagang hindi yan masusukat. Pero yung ating decisions are limited. Yung ating buhay is limited. Hindi mo alam kung hanggang kailan yan, kapatid. Sabi ano daw ang dahilan kung bakit ayaw nilang maniwala sa Diyos? Etong mga Pariseo na ito, they love human approval rather than the approval of God. Kahit pag gumawa ng himala si Jesus, wala silang pakialam doon. Ang gusto nila, mga sarili nila, iniisip na lang nila sarili nila. Ang gusto nila, approve sila sa mata ng tao, pero sa mata ng Diyos, doesn't count anymore. Kapatid, ang ganda ng mata ng Panginoon. He is looking you with love and compassion. Don't seek approval from this world. Wala yan, kahit paanong galing mo dyan. Kahit nga sa pamilya natin eh. Seek the approval of God. Siya yung hanapin natin sa buhay na ito. At hindi mo yan pagsisisihan. Pero, mind us, kapatid, let's check. Are we into approval of man or approval of God? Minsan inisip natin, Lord, kasi magagalit to pag di ko ginawa eh. So okay lang masaktan si Lord kahit gawin mo yon? O pipiliin mo si Lord kahit na minsan hindi approve sa tao yung ginagawa mo. O kahit na hindi papabor sa sitwasyon mo. Kapatid, maniwala ka na. Wala talaga eh. Wala akong magagawa dito. Alam nyo kahit anong gawin ko? This is the end of this sermon eh. It's your choice. By faith. Kahit pa anong sigaw ko, kahit pa anong homiletics ko dito, ngiti-ngiti, taas-taas kilay, sigaw-sigaw, kahit pa anong pag-aaral ko, the end of the day, you have your own decision to make. You have your own path. May plano sa iyo ang Panginoon. Next, dito tayo magtatapos. Or may last two, no?
Siguro, as we do this, pwede tayong, imbitahan natin yung worship team to come to help us to confess our faith in the Lord. Sabi dito, sinabi pa niya, patigasin mo ang puso ng mga taong ito, hayaan mo silang magbingi-bingihan, magbulag-bulagan, dahil baka makarinig sila, makakita at makaunawa. Dahil kung makaunawa sila, magbabalik loob sila sa akin at gagaling. Alam mo, ang Diyos nagsabi niyan. Ano ang ibig sabihin ng Panginoon? Ayaw ba niyang buwabalik ang tao? Gusto niya. Ang ayaw niya, yung alam niyang inaabuso na siya. Dahil ang Diyos, hindi siya'y marunong na Diyos. Hindi hayaan ng Diyos na yurak-yurakan ang kabanalan niya, nino man. Kahit pa sino ka at sino ako. Gusto niya bumalik ka. Pero sana, lahat ng pagkakataon na ibibigay sa'yo ng Diyos, ay magamit mo. Hindi mo maubos. Sinabi ni Jesus, nagpunta ako rito sa sanlibutan upang humadol at upang ang mga hindi nakakakita ay makakita at ang mga nakakakita ay maging bulag. So makita nyo, no? Ang sinasabi ni Jesus dito, yung mga unbeliever daw, gusto niyang malaman netong mga tao na ito na mahal ko sila. Pero itong mga nakakaalam na ng pagmamahal ko pero hindi sumusunod sa akin, hayaan mo silang magbulag-bulagan. Magbingi-bingihan. God saved you. Minahal ka niya with an everlasting love. Bulag ka na nakakita, kapatid. Tandaan mo yan. Huwag kang magmamalaki sa Panginoon. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Nakakita lang tayo dahil sa Kanya. At itong nakikita natin ngayon, sumunod tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya. Next verse po. Let's read. Okay, we call on the worship team. Ito po ang maganda sa ating Panginoon. Nakakakita na ang mga bulag. Amen? Nakakalakad na ang mga lumpo. Hallelujah. Luminis na ang mga ketongin. At nakakarinig na ang mga bingi. Bulag ka daw. Sabi sa katabi mo, bulag. Bulag ka noon. Na nakakita na. Bingi ka dati, ano daw? Pero nakaririnig ka na. Nararamdaman mo ba yung pagmamahal ng Diyos? Amen. Nararamdaman mo ba yung pagdidisiplina niya? Amen. Were you comforted? Amen. Were you corrected? Amen. Kasi hindi ka na bulag. Hindi ka na bingi. Hindi ka na pilay. Hindi ka na ketongin. Ito maganda sa Panginoon, no? Yung ketongin noon, hindi niya lang pinagaling, diyan ka lang. Huwag kang lalapit, papagalingin kita dyan bago ka gumaling. No, kapatid, niyakap niya yung ketongin sa kanyang karumihan. At sa kanya pinagaling. Gusto mong baguhin ang buhay mo, gusto rin ng Diyos. Pero gusto mo kung paano una mangyayari yan? Tanggapin mo kung gaano kanya kamahal ngayong gabi. Huwag mong titigasan, lambutan mo na ang puso mo ngayong gabi. Nabuhay ang mga patay at ang ebanghelyo ay pinangaral na sa mga duka. Pinagpala ang taong hindi natitisod sa akin. Mapalad, mga kapatid, ang mga taong hindi minamasama ang pag-ibig, ang biyaya, at ang pagtutuwid ng Panginoon. So let's all stand, mga kapatid. And may I request, as we all stand, pwede ba nating patay yung ilaw? Kaya ba nating patay yung ilaw? For a moment. As in, pitch black. Huh? Yes, pakipatay. Pati Tom, monitor. Every monitor sa TV.
muna sa stanza. First stanza. Mga kapatid, pwede patayin nyo muna yung mga cellphone ninyo at ngayon, alam ko may konting liwanag, no? Pero nakakakita ka ba? Somehow. Pero kung sa tingin nyo pitch black, kahit na alam mong hindi ka bulag, makakakita ka kaya? No. Amen? Alam niyo, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, let me read it to you, habang wala tayong nakikita, ganyan ka noon. Kahit pag gusto mong makita ang Diyos, gusto mong makita kung anong maganda sa kinabukasan mo, gusto mong mamuhay ng tama, pero bulag ka noon, kapatid. Bulag ka. Pero mapalad tayo. Dahil tayo yung mga dating bulag. At ang sabi ng Panginoon, si Satanas ang nagbubulag sa atin. At ang tao, kahit anong gawin niya, kapag bulag, wala siyang makikita. Pero this is the promise of God kung bakit ka na nakakakita ngayon. Siya ang liwanag ng mundo. Can we pull up the verse, yung last verse po, Ate Chin? Pwede ba natin i-flash yung last verse? Let's all read it. Sabay-sabay natin basahin. Sige kapatid, pumikit ka. Pikit tayong lahat. And let's just confess every unbelief that we have. Lahat ng ating hindi pananampalataya sa ating Panginoon. Let's confess it to the Lord. Sige, pray kapatid. Even you, kayong mga nasa online. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nagko-confess kay pastor. You are not confessing inside the church. You are confessing in the presence of your Maker. So kapatid, do it right now. Minsan hindi natin alam, nabubulag na tayo ng mga alalahanin, ating kinabukasan, ating pagsubok, problema, ng ating mga kagustuhan na ayaw natin bitawan. Confess it to the Lord. Holy Spirit, andito yung mga anak mo ngayon. We choose to believe in you. We believe in the God, the Father, in Jesus Christ, and the Holy Spirit. And we believe in this new life. We believe in the resurrection. We believe you conquered death. We believe in you. In this time of desperation, Lord, we will choose to believe in you. Mga kapatid, let's all read this verse. Balikan natin ang verse ang sabi, ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hindi namin pinapangaral ang aming mga sarili kundi si Kristo na siyang Panginoon. Naglilingkod kami sa Panginoong Hesus. Sapagkat ang Diyos ang nagsabing magkaroon ng liwanag sa kadiliman. Ang siya ring nagbigay liwanag sa aming mga isipan para maunawaan namin ang kapangyarihan ng Diyos na nahayag kay Kristo. Lord, before these people to confess their faith, I pray for them, Lord God, hindi dahil sa they are being pressured to confess tonight, but because this is the right thing to do in your presence.
to humble ourselves and ask forgiveness and return back to you, Lord God. That the spirit of deliverance, any blinding spirit, in the name of Jesus, and may we see the light of Jesus Christ shining upon us, His face upon His children. We put our trust in you, in your word, in your Holy Spirit that's speaking to us. Thank you, Lord, because we are not apathetic. We care for your words. We feel you. Nararamdaman namin because we are your children. Thank you for your love. Thank you for your mercy and grace. In Jesus' name, amen. Mga kapatid, I invite you to confess this song to the Lord. Gawin natin ngayon. In this time of desperation, when all we know is doubt and fear, there is only one foundation. We believe. We believe. Let's say that again. In this time of despair. Are you desperate for the Lord? When all we know is doubt and fear, there is only one foundation. We believe in this broken generation, in this broken generation. When all is dark, you help us see. There is only one salvation. We believe in God. We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and it's given us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection, and He's coming back. He's coming back again. He's coming back again. So let our faith, so let our faith be more than endless, greater than the songs we sing. And in our weakness, God, and in our weakness and temptation, we believe. Oh, we believe. So let our faith be more than anthem, greater than the songs we sing. And in our weakness and temptations, we believe. We believe. We believe in God. We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and it's given us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death.
We believe in the resurrection. And He's coming back. He's coming back again. He's coming back again. We believe. Habang patuloy tayong nag-worship sa Lord, I just want to share this. Yung mga bagay na nararanasan natin ngayon, although anak na tayo ng Lord, anak na tayo ng Diyos, yung mga bagay na inaalaw niya, pagsubok, challenges, or anything na meron tayo ngayon, na naisip natin, na sinusurrender natin sa Lord, hindi yun inaalaw ng Lord just to, alam mo yun, para mahirapan lang tayo, or maging mahina tayo. Hindi yun yung rason ng Panginoon. Inaalaw ng Lord yun para maparangalan yung pangalan niya. And you are blessed, we are blessed kapag nakakaranas tayo ng mga bagay na yun. You know why? Kasi sa pamamagitan mo, napaparangalan ang pangalan ng Ama. Napaparangalan ang pangalan ng Diyos at ng banal na Espiritu. Thank you, Jesus. Oh. Let the lost be found and the dead be raised. The here and now, let love invade. Let Yes. the live loud. Our God will say, we believe, And the gates of hell will not prevail. for the power Yes. of God has stored the bear that we Yes, alive God. will never fail. We believe. Minsan pa, Let the lost be found and the dead be raised. And here and now, let love invade. Let the church live loud. We believe. We believe. in the gates Of hell will not. Walang mapupunta sa impyerno. Yeah. We believe. We believe. Let the lost be found and the dead be raised. And here and now, let love invade. Let the church live loud. My God will say. And the gates of hell will not prevail. For the power of love has torn the veil. Now we know your love will never fail. Yes, we believe in God. Believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit. And it's giving us new life. We believe in the yes. We believe that He conquered death. Yes. Coming back again. Pabalik. He's coming back again. Malapit na. Malapit na. He's coming back again. Malapit na. Malapit na. He's coming back again. Oh God. Let the be found and the dead be raised. And here and now, let love invade. Let the church live loud. Our God will say, We believe. We believe. And the gates of hell will not prevail. For the power of love has torn the veil. now Yes. your love will never fail. We believe. Believe. Let the lost be found and the dead be raised. And here and now, church live loud. Our God will say, We believe. We believe. And the gates of hell. will not be fail. Now we know your love stored the vision. Know your love. Yeah. Believe. We believe in God the Father. We believe. Say it with We faith. believe in the
this people believes in you, Lord. This church believes in you, Lord. We believe you, Lord. Your death and resurrection is enough. There's no room for condemnation. The gates of hell is not open for me, for us, and for our family, and for any church member. Lord, the gates of hell will not prevail. It will never, ever prevail. For the last time, we believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. And it's giving us new life. We believe that it conquered death. We believe and it's coming back. It's coming back again. Yes, malapit na. He's coming back again. Babalik na ang Diyos. He's coming back again. Oh, He's coming back again. Come on, worship the Lord with your mouth. Worship the Lord. Worship Him. Oh, 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 Come on! Come on! Come on! Worship the Lord! Yes, God. Dahil babalik ka na, Panginoon. Bumalik ka na, Panginoon. Maaring ngayong gabi, maaring bukas, pero malapit na, Panginoon. Babalikan mo na kami. But God, nais naming isama ang aming pamilya. Nais naming isama ang mga taong tinalaga mo sa amin. The church will live loud, O Lord God. Yes. For the last time, let's do it as a confession of our faith, mga kapatid. That the first thing we have to do for this commitment we have in the Lord, dahil bumalik na sa atin ang ating Diyos at pinupuspos tayo, let this faith, mga kapatid, work it out, share the gospel, let the lost be found. Hayaan natin ang mga tao din ay lumapit sa Panginoon. For the last time, sabihin lang natin ito ng buong commitment sa ating Panginoon. Let the lost be found and the dead be raised in the here and now. Let love invade, let the church be loud, where God will say, we believe, and the gates of hell will not prevail, for the power of God has torn the veil. Now we know your love will never fail. We believe in God. We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and it's giving us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection, and He's coming back. He's coming back again. Palakpakan natin ang babalik na Diyos. Amen.
Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ilahad natin ang ating mga kamay. Ilahad natin ang ating mga kamay. Let's receive the benediction of the Lord. Hallelujah. Oh God, hindi na namin kailangan ng mga bagay sa mundo. Ikaw lang sapat na. But God, we depend on you, Lord. Inaamin namin, God. We need your blessing every day of our lives, Lord God. Let's receive the benediction of the Lord. And now we can praise the Lord after this, para hindi na rin humaba ang ating gawain. That through Him, blind eyes are open. Amen. Through Him, I believe, I believe. Hallelujah. Receive the blessing of the Lord. Blessing muna bago natin maibigay sa Panginoon ang ating alay sa Kanya. Gusto ng Panginoon na pagpalain muna tayo. God is good. God is good. God is good. Hallelujah. Oh Lord, this is your blessing upon your people. And I want you to be excited na bukas ay may malaking bagay na pwede mangyari. Hindi man ay sa susunod na araw. Ang pinakamalaking inaantay natin ay babalik na si Lord. The greatest blessing. Hallelujah. But Lord, we want to be the obedient Israelites, and here we are, God. We are here for you. In Numbers chapter 6, verse 22 to 27, hallelujah, the Lord said to Moses, tell to Aaron and his sons, to Jogard, to his sons, to Annalyn, to his sons and daughters, to Vanna, to Ruth, say it to Yanni and to everyone in the church right now. This is how you are to bless the Israelites or the sons and children of God. Say to them, the Lord bless you and keep you. Woo. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. And because of this, mga kabatid, we will put the name of God in our lives. We will testify Him. So they will put my name on the Israelites and I will bless them. Ang lahat ay sumigaw ng hallelujah!